Okay mga kaibigan, eto na nga po, Carl James Martin versus Anthony Jimenez Sala, September 6 po yan sa Mexico, mga kaibigan. So finally, eto na po ang unang beses ni Carl James Martin na lalaban outside of the Philippines. Okay mga kaibigan, so be excited. Very highly ranked na ngayon si Carl James Martin, lalo na sa WBO. Mga kaibigan, rank number 3 na po si Carl James Martin. Okay, so pagbibigyan ko po ang mga katanungan ng ating pong mga minamahal na mga supporters at syempre mga talaga nga namang mga bashers, haters na nagpapasikat po lalo sa atin. Okay, kung kwek-kwek vendor daw ang kalaban ni Casimero, bakit daw ang kalaban ni Marlon Tapales at Carl James Martin tune-up din? Ipapaliwanag ko po sa inyo, okay? Si Marlon Tapales po, he just fought Naoya Inoue and he is a former unified world champion and he is still highly ranked. Therefore, he has the right to do a tune-up. Okay? Carl James Martin, also on the other hand, is highly ranked. Diba? Nalagpasan na nga niya si Kangkong eh. He is now ranked number 3 sa WBO at sa iba pang mga sanctioning body, mataas po ang rank niya. And therefore, he has the right to do that kind of active fight kasi, activity fight kasi unang beses niyang lalaban overseas. And the rising star po si Carl James Martin, hindi po yan journeyman o yung mga papalubog na ang karir na they cannot afford to, do such nonsense fight. Ito po si Carl James Martin, pataas. Naintindihan nyo po? On his way to title eliminator, on his way for a world title fight. Kapag binakante yan ni Naoya Inoue, iyan na mga yan. Marlon Tapales, Carl James Martin, next in line na yan for a world title. Ngunit sapagkat subalit datapwat mga kaibigan, ano po ang kalalagayan ni Kangkong? Why he can't afford to do a tune-up fight? Mga kaibigan, ever since he left MP Promotions 2021, puro tune-up na siya eh. Diba? Yun po yung punto, puro tune-up siya. After 2021, leaving under MP Promotions wing, puro tune-up na siya. Ilang taong puro tune-up. Ano yon? Tune-up forever? Guys, the guy is turning 36 this coming Feb. He's old. He's a grandpa. And he can't afford to do such non-title activity nonsense fight. Okay? Tapos, sa isang kwek-kwek vendor, pero, di ba, syempre, mababa yung ranking niya ni Saul Sanchez. Mark my words. Yan po ay kwek-kwek vendor, pero knockout siya dyan. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Mas nauna ko pang nalaman. Bakit? Ano sa tingin nyo? Di ba? Mas nauna pang nalaman ni SB na si Saul Sanchez. Bago official yung, naging official yung announcement. Bakit namin nalaman agad? Natural. Di ba? Even ito, asked for the help of Sir Sean Gibbons. Saul Sanchez training in Knuckleheads Boxing Gym sa Las Vegas. Naging kasparing ni Vincent Astrolabio na nakatalo kay Arthur Villanueva. Diba? Ang active fighter. Magaling bumody shot. Alam nyo na, pakain sa Rawr. Okay, iyakan na. Comment down below, Silver Voice TV.